Alam mo ba, dahil sa wala pang refrigerator noon, nabuo ang tradisyonal na pagkain mula sa Cordillera na tinatawag na etag. Hindi lang ito basta pagkain, bahagi rin ito ng kultura at kasaysayan ng ating mga ninuno. Kumusta? At welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari, mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Ako si William. At tara, i-ready na ang inyong mga panlasa para sa isang unique na food trip. Ang etag. Etag? Ano nga ba ang etag? Ito ay isang uri ng preserved meat na talagang sinasadya na mabulok. Oo, tama ang narinig mo, mabulok. At paminsan-minsan, may mga uod pang bigla na lang tatambad sa inyong paningin. Ready ka na bang sumubok? Gaano kaya katibay ang inyong sikmura sa ganitong food challenge? Huwag mag-alala, sabay-sabay nating tikman at alamin ang kwento ng etag. Isa sa mga pinaka-impluwensyang pagkain sa kultura ng Igorot. Etag, isa itong uri ng preserved meat na talagang tanyag sa mga probinsya ng Cordillera, lalo na sa Mountain Province at Ifugao. Pero hindi lang ito basta-bastang pagkain, dahil mayaman ang kasaysayan at kultura sa likod nito. Para sa paunang kaalaman, ginagamit nila ito sa iba't ibang okasyon, tulad ng first labor, marriage, at para sa newly born babies. Sa kanilang kultura, bago tumungo sa isang selebrasyon, kailangan nilang maghiwa ng isang slice ng etag para sa good luck at pagpapakita ng respeto. Noong unang panahon, wala pang kuryente at mas lalong wala pang refrigerator. So, paano kaya sila magsusubi ng pagkain? Ang mga ninuno natin sa Cordillera ay nag-i-impact ng karne upang magkaroon sila ng sapat na pagkain, lalo na tuwing tag-ulan o lean months. Ang etag ay karaniwang gawa sa baboy na sinasalang sa asin at pinapatuyo sa ilalim ng araw o pinapausukan. Yes, yun ang tradisyonal na paraan nila in preserving meat. Pero ano nga ba ang proseso? Una, nililinis ang karne ng baboy at hinihiwa ito ng malalaki. Pagkatapos, nilulubog ito sa asin at iniiwan ng ilang araw. Matapos ito, pinapatuyo ang karne sa araw o pinapausukan sa loob ng ilang linggo. Dahil dito, nagiging mas matibay at mas masarap ang karne na may distinct na smoky flavor. Kapag mas matagal ang pag-iimbak, mas sumasarap daw kahit na inaamag at inuud na ito. Kapag ito ay naatake ng uod, sino kaya ang kakain nito? Di natin alam. However, kung ikaw ay sanay na kumain ito dahil bahagi ito ng inyong kultura, possible na hindi ka magkakaroon ng health problem. Pero, kung hindi ka sanay at sensitibo ang inyong sikmura, maaari kang makaranas ng diarrhea, pagsusuka, o lagnat. Ang etag hindi lang basta pagkain. Ito rin ay parte ng mga traditional na selebrasyon at ritual sa Cordillera. Halimbawa, sa mga piyesta tulad ng Langay Festival sa Mountain Province, ang etag ay isa sa mga pinagmamalaking pagkain ng mga taga rito. At hindi lang yan, ginagamit din ang etag sa mga ritual at pag-aalay sa mga anito o spirito bilang pasasalamat o paghingi ng magandang ani. Pero wait, may twist pa. Ang etag pala ay mayroong good at bad versions. Oo, hindi lang ito basta-basta. May exciting fact pa. Ang best na etag daw ay galing sa mga okasyon tulad ng kasal o birthday. Kasi parang may extra blessings yun. Samantalang yung bad etag, well obviously, galing sa mga burol. Kaya kung naghahanap ka ng etag,
siguraduhin magandang okasyon kung saan ito galing. Ngayon, may idea kayo. Kung gusto nyo nang matikman ang tunay na lasa ng Cordillera, subukan nyo ang etag. Pero tandaan, piliin ang maayos at malinis na pagkakaluto ng etag para masigurong ligtas at masarap ang inyong karanasan. Kung nais nyong malaman ang buong kwento, tumingin lamang sa comment section at nandoon ang mga link ng sources ng video na ito. At samahan nyo kami sa susunod na Wayback Wednesday. Muli, ako si William. At ngayon, alam mo na. Marriage. At para sa mga newly burn, kasunog yung bata. Kung nais niyong malaman ang buong kwento, tumingin lamang sa kwento. Good at bad versions. Oho. Hey, net!